Magandang gabi mga ka-biker. Andito na naman tayo, Biker Adventure YouTube channel po. Samahan niyo ako sa aking pagbibigay ng opinion ngayon mga ka-biker sa gabing ito. Patungkol dito mga ka-biker sa ginagawang speech ni BBM mga ka-bikers nga tila hindi yata niya na pag-aralan ng husto itong kanyang mga ka-bikers, kanyang tula, tatawagin na natin tula ito, parang nakakatawa, hindi niya iniisip na sa kanya tatama ito. At saka kung sino man yung nagbigay sa kanya ng script na ito, dapat pinag-aralan niyo muna ng maigi, kawawa ito ating presidente, hindi tumatama wala siyang tinatamaan sa mga sinasabi niya yung mga tula niya malayo sa katotohanan, hindi maintindihan, pinuputakti siya ng sa social media, reaksyon ng mga kasambayan, ating mga kababayan. Pinuputakti siya ng puna. Tika, saglit lang mga kabayan, ay open pala yung bintana ko. Pakinggan natin mga kababayan itong speech ni Presidente Junior sa rally sa kick-off rally sa bandang Bicol yata to, ito, pakinggan natin siya. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan. Hindi ba nakakatawa? Wala daw sa kanyang mga kandidato ang kasabwat sa kulimbat na ito, ibig sabihin mga kababayan, sa sako-sakong pira, pinagsamantalahan daw. Mga kababayan, paano ba natin ito, Sino ba ang nangulimbat ng pira sa bayan, mga kababayan? Papahaging siya, sino bang pinapahagingan niya dito, si PRRD? Sa panahon kasi ng pandemya, sinasabi niya, napabayaan. Tingnan nga natin. Ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila. Pinabayaan pala mga kababayan. Panahon ng pandemya, ang ating mga kababayan, pinabayaan ng magkasakit at mamatay. Nako naman BBM. Nung panahon ng pandemya, hindi lang Pilipinas ang may namatay, maraming namatay. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang sa Pilipinas marami, halos buong mundo ang daming namamatay. Sa Israel nga lang ang daming patay. At saka ito, di ba? Ang mga Pilipino nagkasakit nga namatay sa ospital, mga kababayan, hindi pinabayaan. Aktibo ang ating PhilHealth noon. Bayad ang lahat sa PhilHealth. Ang lahat nga namatay sa panahon ng pandemya, hindi lang naman sa ating bansa ang may namatay sa pandemya. Pero, sinasabi mong pinabayaan, wala akong pinabayaan sa panahon ni PRRD. Lahat sagot ng PhilHealth, lahat ng mga tao, kasi noong panahon ng pandemya, ay stop ang ating ekonomiya Ang mga tao walang trabaho, nasa bahay lang. Pero, binibigyan ng ayuda ni PRRD. Diba? Patuloy ang ayuda, napapakain ng mga tao sa ilalim ng pandemya. Tuloy pa rin ang disiplina ni PRRD sa mga tao kahit sa ilalim ng pandemya. Hindi nagkakagulo, kahit walang trabaho ang mga tao. Nakaalalay ang presidente. Diba? Yung pangangailangan ng mga tao, sinasagot ng gobyerno. Hindi katulad sa ngayon, na walang pandemya, umuulan ng ayuda. Nagmula sa mga congressman. Diba? Yung sinasabi mo,
nangulimbat ng sako-sakong pira, mahiya ka naman. Panahon ni PRRD, hindi ho kinukuha ang pondo ng PhilHealth. Hindi nangyayari yun. Sa panahon ni PRRD, hindi ho nagbinta ng 25 tons ng reserve gold sa Pilipinas. No? Nagkahalaga ng 125 billion. O nasaan yung 125 billion? Kasi nasabi mo, nangulimbat ng nagsako-sakong sako-sakong pira. Sinamantala ang bayan. Diba? So, kanino bang panahon ni PRRD ba? Kinukulimbat ba ang pira ng PDIC na 100, ilang billion yun? 111 billion? 112 billion, 17 billion. Hindi nangyari yun sa panahon ni PRRD. Panahon ni PRRD, hindi nagkaroon ng mga insertion sa mga sa mga bycam, sa GAA, mga Mr. President. No? Sa panahon ni PRRD, hindi nangyari na kinuhaan ng 62 billion ang pondo ng SSS nga para sa mga beneficiaries nito. No? Sa panahon ni PRRD, ang sahod ng mga sundalo at saka mga teacher itinaas. Panahon ni PRRD, ang lisensya ng mga security guard ginawang 5 years. Sa panahon ni PRRD, ang pasaporte ng ating mga OFW ginagawang 10 years. Diba? Sa panahon ni PRRD, ang licensed driver ginagawang 10 years. Nagawa mo ba yun? Pagmamalaki mo ba yun? Tapos sabihin mo nangungulimbat ng pera. Sino bang pinaparinggan mo? Mr. President, mag-isip ka muna, bago ka tumanggap ng mga tula nga dapat mong basahin. At tinutulaan mo ang mga sambayan ng Pilipino, nililigawan mo na no? Ayusin mo yung tula mo, Mr. President. Yung tula mo, dapat yung related sa sitwasyon ng ngayon, ng kalagayan ng ating bansa, no? Pag nangligaw ka, Mr. President, hindi ganyan. Gumawa ka ng magandang tula, yung kaakit-akit, yung maaakit mo ang sambayan ng Pilipino. Yung sa tula nga ginagawa mo, nagre-react ang taong bayan. Diba? Ayusin mo, Mr. President, masyado kang lousy. No? Magkasing bubuk lang yata tayo. Ang problema lang, ang pagkakaiba lang natin, ako isang ordinaryong citizen lang. Ikaw ay isang kang presidente. Mr. President, ayusin mo yung mo. Pag mangligaw ka sa taong bayan, pag anuhan mo sila ng tula, magtula ka ng maganda, yung kanais-nais, yung bang kakabighani nga tula, hindi yung parang nakakaloko tula mo No? Yung sa tukhang Mr. President, sinasabi sa yan, war on drugs, Ang war on drugs, buong sambayanan na kinabang noong panahon na yun. No? Katunayan yan, Mr. President, may ipapakita ako. Isang ibang lahi ang iniidolo, si President Rodrigo Duterte, dahil sa war on drugs. No? Buong mundo, popular si President Duterte dahil sa kanyang war on drugs. Titingnan natin mga Mr. President para war on drugs, war on drugs. Napakano nito, Mr. President, parang makikita mo. Naging viral ang isang kandidato sa Taiwan matapos gamitin ang larawan ni Pangulong Duterte sa kanyang campaign ad. Ayon sa kandidatong si Ren Chichen, hinahangaan niya ang determinasyon ng Pangulo ng Pilipinas para masuko ang problema ng drogas sa bansa. Ito ang balita ni Amiel Pascual.
Bukod sa pagiging kontrobersyal, si Pangulong Rodrigo Duterte na yata ang pinakasikat na naging presidente ng Pilipinas. Kahit na napakarami nitong kritiko, hindi maikakaila na marami ang humahanga sa kanyang mga pulisiya. Ang katunayan dito sa Taiwan, isang city council president ang isinama pa si Pangulong Duterte sa kanyang pangangampanya. Si Ren Chichin ay tumatakbong city council representative ng Hualien City, isang siyudad sa east coast ng Taiwan na may 230,000 na mamamayan. Aniya, ginamit niya ang larawan sa kanyang campaign ad dahil sa kilala si Presidente Duterte sa pagsusulong ng kampanya kontra illegal na droga. Not only in Taiwan but now around the world, drug abuse is rampant. Di ko na maintindihan, Mr. President. Pinaparinig ko lang sa iyo, yung pinapahagingan mo, wala ka sa kalingkingan noon. Di ba? Di sa kalingkingan, hindi mo kaya sundan ang ni President Rodrigo Roa Duterte. Kahit yung ama mo, nga nagserbisyo ng 20 years. Mukhang hindi niya, no? O maraming proyektong nagawa si Ferdinand Marcos. Pero yung sa patungkol sa mga mortal niyang kalaban, ng mga insurgency, itong komunistang CPP-NPA, hindi niya nasolusyonan yun. Yun pa nga ang nagpabagsak talaga sa kanya eh. Pero si PRRD, nagawa ng solusyon yun. Siya mo namang binuhay ngayon. No? Kasi yung mga legal front ng CPP-NPA, nasa kalinya mo na ngayon eh. Di ba? Kaya, Mr. President, pag niligawan mo ang taong bayan, ay tumula ka ng maganda, yung kaakit-akit, yung kakabighaning tula. Hindi yung wag mong baliktarin yung pangyayari kasi ang mga taong bayan hindi na ngayon, hindi na uto-uto, hindi na tanga. Hindi na bubo mga taong bayan ngayon, mga Pilipino ngayon, mga Mr. President, ako na lang yata ang natitirang bubo. No? Kahit ako ang natitirang bubo, pero alam ko yung mga pinagagawa mo. Alam ko yung sinasabi mo. Magkasing bubo yata tayo, Mr. President. Pakinggan natin ang itong tula ng ating kagalang-galang na presidente. Ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga... Tika lang. Natutuwa pa daw, pumapalakpak. Haba pag tayo ay binubomba ng China sa tubig. Sino po ba yung Pilipinong yan? Mr. President, sino pa ba yung pumapalakpak habang binubumba ang ating mga Coast Guard at mga kababayan ng binubumba ng tubig? Ha? Pumapalakpak ba si si President Duterte? Nga binubumba tayo, natutuwa ba? Si President Duterte malaking malasakit sa mga Pilipino. No? Ang iniisip ni Duterte ay ang sambayan ng Pilipino. At saka respetado ni Duterte ang desisyon ng mga Pilipino, Mr. President, maiba lang ako. Mayroon lang akong konting ipapakita yung sa pagkakaiba nyo ni PRRD. Dito, ipakita ko sa iyo na hindi ka talaga tatama kay PRRD, Mr. President. Ito, Mr. President, patingnan natin. No? Tingnan natin itong i-discuss. Mga kaibigan, hihiwalay muna tayo ng konti dito sa topic. Mayroon lang ako ipapakita dito sa dito ni BBM. No? Yung comparison nilang dalawang magagaling na pangulo, kung sino talaga sa kanila ang may ba sa sambayanan, may respeto sa kapwa. Ito mga kaibigan,
naghahang patuloy itong ano ko. Po bang plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila? Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka abala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan? The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Sir, may nagsampa na po ng impeachment complaint against Vice President Leni Robredo. I won't allow. Do you think, sir, may basihan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, why do you have to sit just because it keeps on harping on me? Yeah, this is democracy. It's freedom of speech. Wala naman, there is no or there are no overt acts committed. Kakatapos lang ng eleksyon, bakit mo sirayan bayan? Okay, kita nyo? Kita nyo yung pagkakaiba sa dalawang leader. Ha? Yung isang leader na walang laman ang utak, ayun. Yun, di ba? Pero yung leader, nga strong leader, talagang leader nga may panindigan, nakikita nyo kung ano sinasabi niya. Si PRRD, halal yan ng bayan, taong bayan. O, di ba? May kapangyarihan talaga ang presidente nga pa iho-hold yung kung ano-ano mang kabalbalan, yung binabalak ng mga congressman. Kaya lang, itong si talaga, BBM, target talaga lang ipa-impeach si BP Sara dahil yan, balakid talaga yan sa kanilang sa kanilang ambisyon nga hindi nabababa sa pwesto at patuloy lang sasakalin ang mga taong bayan, ang Pilipino. Uubusin talaga nila ang laman ng bayan, laman to. Kung baga mga kababayan, bibitawan nila ang Pilipinas, wala ng dugo, no? Di ba, parang narinig natin, may binabalak na naman tong administrasyong BBM na mayroon pang mga government property, balak lang ibinta daw, di ba? Uubusin na talaga. Kaya mga kaibigan, bago dumating yung 2028, wala na. Bagsak ng Pilipinas. Bankrupt na talagang Pilipinas kung hayaan natin. Malayo masyado yung 3 taon pa. Sa loob nga lang 1 taon, ang laki talagang pinsala nga nila sa pundo ng bayan, sa kaba ng bayan. Ito lang itong nga pilit lang pinagtatakpan. Itong skandal sa BICAM report ng 2025, mga kababayan. No, napakano niyan. Yung 6.25 trillion ba? Oh. Napakalaki yan. Tapos wala palang pihong proyekto kasi lima na sila ngayon, na problema sila ngayon dito sa hinahain nga petisyon ni Atty. Vic Rodriguez. Patungkol dito sa halagang 241 billion na ini-insert nila ni sa BICAM sila ni Romualdez. Oh. Mangyari ba yan kung walang basbas sa kanya? Panahon ni PRRD hindi nangyari yan. O, di ba? Yung sabi niya ng sako-sakong pira, sinamantala ang bayan panahon daw ng pandemya, sinasabi niya, gago talaga itong presidente na to, no? Panahon ni PRRD, nangyari ba nga ang Duran-Dura nag-concert doon sa Malacanang? Wala eh. Di ba? Wala kasi ito si PRRD. Walang sinabi kay BBM. BBM, the great, no? The great talaga yon. The great, mamalasubas sa taong bayan. Naririnig nyo ba sa panahon ni PRRD nga ginagawang concert yung Malacanang? Wala, di ba?
binapatikos pa nga sa mga media yung apo ni PRRD, yung anak ni Congressman Paulo Duterte, yung nagpa-picture lang doon sa loob ng Malacanang, nagsuot ng gown. Sa anong gown yun yung binabatikos ng mga kritiko. Pero ngayon, yung mga consequences sa Malacanang, milyon-milyong tira ng mga Pilipino ang ginastos. Ni isang media, walang pumapalag. Maliban sa mga vlogger. Oh. Kaya Mr. President, pag magtula ka, pangliligaw sa mga butante, ayusin mo tula mo. Ako, bubo ako, pero nakapag-react ako nang wala sa oras dyan sa tula mo eh. No? Nasasaktan ako dyan sa mga sinasabi mo eh. Sinasabi mo, sinamantala. Panahon ng pandemic, at daming pinabayaang mga Pilipinong namatay. Mr. President, baka wala ka. Saan ka ba noong panahon ng pandemic? Dito ka lang eh. Nakinabang ka nga sa libreng vaccine. Di ba? Lahat ng paraan ginagawa ni PRRD. O nakakuha nga siya ng mga vaccine nga donasyon lang. Libre yun. Kung ikaw pa noon, baka mamaya, bilyon-bilyong pira ang mawala. Sasabihin mo, pangbayad ng vaccine. Yun ang style nyo eh. Buong pamilya mo, nakinabang pa yata sa vaccine na yun. Panahon ni PRRD, pero ni piso walang nilabas ang pira ang bayan. Ganon ka mautak. Yung sinasabi yung ini-issue mo, nga binubumba ng panahon ni PRRD, may nabalitaan ka bang may naputulang daliri ng Philippine Navy? Diyan sa West Philippine Sea. Uugok-ugok ka eh. Panahon ni PRRD, may ka bang may mga mangingisdang inaagawan ng isda ng mga Chinese? Sa tingin mo, papayag si PRRD gagawin ng China yun? Uugok-ugok ka eh. Binubumba ba yung ating mga noon? Panahon ni PRRD, may binubumba ba ang ating mga mangingisda at saka ating mga mga Coast Guard sa pamumuno ng ugok ng Jed Tariela? Katulad mo rin yung Jed Tariela na yun, wala ding utak. Di ba? Ngayon sa pamumuno mo, wag mo na isisi kay Duterte, diskarte ka, palaban ka eh, sabi mo magaling ka eh. Bakit hinahayaan mong binubumba yung ating mga Coast Guard, pati ating mga Navy? Bakit hinahayaan mong binubumba ng China? O, diba? Ipakita mo, may diskarte ka. Si PRRD kasi yun siya eh. Kasi alam niya, nagpapalakas pa lang siya, hindi pa niya kaya makipagsabayan sa China. Kaya nakikipagsayaw na lang muna siya. Diba? Kasi si PRRD may utak. Ano to si PRRD? Ano siya? Anong tawag nito? Systematic siya. Systematic siya eh. Marunong siya eh. Hindi niya isusugal ang buhay ng kanyang mga sundalo na walang laban. Ganun siya eh. Ikaw wala ka sa ayos eh. Nagpapauto ka sa mga Amerikano. Andyan yung mga natadtad na tayo ng base ng Amerika. Patuloy pa rin tayong hinaharas ng China. Paano? Binubuli ka dahil alam ng China, wala kang utak. Si PRRD, di naman lang basta-basta nabubuli yun. Andyan na yun, pag sa ating, sa West Philippine Sea. Kasi, noong mga nakaraang century pa lang, andyan na yung mga Chinese. Hindi pa tayo pinanganak, andyan na yung mga Chinese, ang inaangkin na ng China yun. Diba? Kaya wag mo isisi kay PRRD para kang gago eh. No? Panahon pa sa tatay mo, yung West Philippine Sea na yan, di ba yung West Philippine Sea? No? Inaangkin na ng China yun. Gagawa ka ng issue. Hindi mo pa naiisip eh. Kaya kung gagawa ka man lang ng parang hahangaan ka ng tao, mapapasagot mo ang mga taong bayan, papayag na ibubuto yung kandidato mong wala ring kwenta, kung tutulak ka lang, para bang mangligaw ka, parang nangliligaw na isang dalaga, yung mga ngako ka, yung kapanipaniwala, yung mabibighan, hindi yung maninira ka. Para kang para bang may dalawang mangliligaw sa isang babae, ang ginawa ng isa, sinisiraan yung isa. Ganon yung style mo, hindi ka lalaki niyan. Magpakalalaki ka. Lumaban ka ng parihas. Okay lang yung maninira ka. Kung may ibinin,
samahan mo ng patunay. Hindi yung, meron pa akong naririnig dyan sa tula mo, sinasabi mo, hindi dito ang topic ha. Wala daw nagagawa si PRRD sa kanyang panunungkulan, anak ng sus, makapagmura ako nang wala sa oras sa iyo. Tandaan mo, walang ginawa si PRRD kasi tulog-tulog yung presidente na yun. Wala siyang ginawa. Tatay mo, ilang taong dyan sa nyo, inaamag na dyan sa lagayan nyo. Pag upo ni Presidente Duterte, dahil wala siyang ginawa, pinalibing niya. Walang hiya ka, walang utang na loob ka. Kung tatay mo yun, dapat may utang na loob. Maliban lang kung hindi mo tatay talaga yun. No? Maliban lang kung impostor ka, di mo yung tatay. Kaya wala kang pakialam doon. No? Dahil President Duterte patulog-tulog, ang Balanggiga Bills, no? Ang Balanggiga Bill, mga kaigsuonan, sino ang nakabawi? Si Duterte. Kung hindi naging presidente si Duterte, hindi makukuha ng Pilipinas yun. Tatanga-tanga tong presidente na ito. Tira ng tira, hindi niya alam yung sinasabi niya. Wala daw ginagawa noon. Diba? Ang ating IEP, no? Wala na, napag-iwanan tayo sa buong isya, tayong napag-iwanan. Dati panahon ng tatay mo, tayo ang tigre. Pero nawala yung tatay mo, lahat ng ng IEP nawala. Pero nung maupo si Duterte, binuhay muli, pinalakas muli ang ating IEP dahil diyan ngayon at China, aligid sa natin. No? Pag upo mo naman, ang budget proposal para sa IEP nga 50 billion, ginawa mong 35 billion, tarantado ka no? Ang pinalaki mo yung ayuda nyo, yung ayuda nga binubulsa nyo lang. Tapos nagmamagaling ka. Yung beneficiary ng mga retired ng mga IEP, opisyal, anong ginawa mo? Binawasan mo ang nila, yung mga pensyon ng mga ng mga retired nga military official. Tapos ngayon sabihin mo nga ng pira ng sako-sakong pira. Yung sinasabi mo, sa'yo tumatama Tapos ipapalakpakan pa yung mga tatanga-tangang mga Pilipino na lalo-lalo na yung sinisira mo ang katunggali mo kasi ikaw ang ikaw ang walang makukuhang magandang kandidato. Wala sa iyo si Kibuloy na sinisira mo. Si Kibuloy ilang bilyon ang tangay-tangay niyang butante. Wala sa iyo si Marcolita, ang Iglesia ni Cristo, ilang milyon yan. Tanga-tanga ka. Di ba? Pagsasamahin yung dalawa na yan, idagdag pa yung mga muro, yung mga kapatid dating Muslim. Wala sa iyo yan. Dahil sa ginawa mo sa QGC, pati yung mga Muslim, nakikita na ginagawa mo, nga inaabuso mo ang karapatan ng QGC. Ang simpatiya ng mga Muslim, maliban nga Duterte diehard supporter yan sila, nakuha nilang simpatiya ni Pastor Apollo. Naawa sila kay Kibuloy sa ginagawa niyo kay Kibuloy. Ang kandidato mo yan si nandyan sa'yo yung umaabuso sa QGC, si Abalos. Magsama kayo ni Abalos, inudoro kayo pupulutin. Ay, katanga-tanga mo. Hindi nagde-deliver ng suka yung taga-PDP. Marami niya sa kanila, mga abogado. Ikaw, yung mga kalinya mo. Hanip na yan. Haba na naman ang oras ko nito. Kaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para... Wala naman yata ang nabalitaan ngayong naagaw na isla itong bago. Ayawan ko ngayon pag upo mo. Panahon ni Duterte, anong isla ba ang naagaw ng mga China panahon ni Duterte? Sa tingin mo, papayag si Duterte ng ganun-ganun? Ha? OFW nga natin, ang dami, ilan yung nakalinya nga death penalty sa iba't ibang bansa. May nabitay ba?
makipag-anuhan talaga si Duterte. Lahat ng ginagawa niya, maligtasan niya yung mga nakalinya sa death penalty yung mga Pilipino, OFW. May nabitay ba? Sige nga, pangalanan mo kasi nabitay panahon ni PRRD. Ikaw, tarantado ka. May nabitay, ang sabi mo pa, deserve daw sa kanya, maparusahan. Tingin ng klaseng presidente, anong klaseng leader ka? Hindi ka dapat talaga maging leader. Ano nga lang, ay ako nga lang, isa rin ako sa nabudol mo. Nagsisisi nga rin ako, bakit pa kita binoto? Wala ka namang kwenta. Panahon ni PRRD, walang nabitay nga OFW. Pag pumunta siya sa ibang bansa, OFW kinakausap niya, hindi tulad mo. Pati yung speaker mo, billion ang budget, travel allowance. Ano bang gagawin niya doon sa panahon ni PRRD, ang speaker? Nagta-travel ba katulad ni Patuloy tayo mga kababayan, kahit tumampas na ako ng mahaba-haba na naman itong minuto ko. Maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating Ito, isang bulaang propeta, sino yon? Si Kibuloy. Panahon ng kampanya mo, walang tumutulong sa'yo ng mainstream media. Sinuka ka, sinisira ka pa nga eh. Tanging si Pastor Apollo Kibuloy ang umampun sa'yo. Binigyan ka ng pagkakataon na maiiri mo yung plataforma mo. Pati kahit ngayon kahit ngayon mga debate, wala kang hinaharap, natatakot ka. Doon na lang sa SMNI kasi binigyan ka talaga ng binigyan ka ng pabor eh. Sinuportahan ka ni Kibuloy. Pati pinansyal. Tapos ngayon, yun ang sasabihin mo, dapat alam mo pala nga bulaan, dapat noon pa. Bakit ka lumapit doon? Di ba? Bakit mo tinanggap? Bakit ka nagtangano ni Kibuloy noon? Tapos siyang una mo sinira. Kasi walang hiya ka. Sa ambisyon mo, magiging presidente, lahat ginagamit mo. Ulitin ko, magpakatotoo ka. Huwag mong bubudulin yung mga Pilipino. Alam na namin yung karakas mo, basta Marcos, yun talaga. Trademark talaga ng Marcos yun. Kaya huwag mo nang asahan may Marcos pa uling makakalusot sa magiging leader dito sa bansang Pilipinas nga inaabuso nyo. Sinasamantala nyo. Tapos yung ginagawa nyo, ipapahid, mo sa ibang tao. Bayan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Ito dito tayo maganda. Sabi mo, wala sa mga kandidato mo ang may bahid na, di ba? Yung sinasabi mo, di ko nang ulitin. Ito ngayon, may papakita ko sa iyo. Isa to sa mga kandidato mo ang involved dito, pamilya ng kandidato mo. Makinig ka.
di ba? Pinatakas ang mga pogo workers. Sinong nagpatakas? Ha? Anak dyan sa kandidato mo pagka senador. Ang sabi mo, walang bahid ng korupsyon, tarantado ka. Tapos, itong tuta mong si Risa Hontiveros, nga siyang sumisira, siya naman nagawa ng iso. Pinalabas niya si Duterte. Yun din ang ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagdala ng witness sa Senado nga siya daw ang complainant nga inaabuso ni Kibuloy. Yun ang gawain nyo, matarantado kayo, bistado na kayo ng sambayanan, kaya wala na kayong mabudol. Ha? Pinapaano ko lang sa'yo, ako ha, isa akong bobong Pilipino. Magkasing bobo tayo dalawa, magkasing bobo, no? Kaya lang ikaw presidente ka, ako ordinaryong citizen, no? Pag-aralan mo muna kung sino man yung nagbigay kasi ng script dito kay Marcos. Bubo din kayo, kayong taga-sulat ng script, mga bubo din kayo. Dapat, yung mga sinasabi, samahan nyo ng patunay o video. Supporting evidence sa mga sinasabi nito. Anak, salita lang kasi salita sa hangin eh. Kaya pinuputakti kayo ng ang daming nambabasa inyo kasi mga wala kayong isip din eh. At di ko na lang pabain na mga kababayan, nakakalahating oras mahigit na yata ako. Ulitin ko, pasensya na, medyo humaba itong oras ko at nadala lang ako sa emosyon dito sa ating isinishare sa inyo. Alam ko naman, di na ito bago sa inyo kasi inuulan na ito sa mga vloggers, itong issue na ito, nilabas ko lang din ang aking opinion patungkol dito sa, kasi bawat vlogger, iba-iba naman ang opinion, iba-ibang reaksyon, iba-ibang comment sa patungkol dito sa napakalutang at walang utak at walang isip nga natin, leader. Walang mangyayari sa ating bansa kung ang ating leader ay ganito mag-isip. Ang iniintindi nilang paninira lang sa kanyang sa dating paninira lang sa Duterte. Yung mga importante nga problema kinaharap ng bansa ay wala silang ginawa. Tapos yung pangungulimbat nila sa pira ng taong bayan ay pinagbibintang nila sa mga Duterte. Habang nagsasalita sa laban sa mga Duterte, nasasakta ng taong bayan kasi ang taong bayan ay nagmahal sa mga Duterte. Tarantado ito eh. Ginagawa lang nila, sila mismo ang kumuha ng bato at pinukpok na sa ulo nila. Kaya ito sila ang masiro pagdating sa 2025 election. Aywan ko lang kung saan pupulutin ito mga ito. At maraming salamat mga kabikers. Ulitin ko, pasensya na kung medyo nadala lang tayo sa emosyon. At salamat din sa aking mga viewers at saka sa aking mga subscriber. Maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking video, sa aking munting YouTube channel. At sa muli, makiusap ako sa inyo, sa aking mga viewers. Kung mapadaan man kayo sa aking mga video, baka pwede, wag lang i-skip ang mga ads, mga kababayan, mga kaibigan, aking mga viewers. Yan lang pakiusap ko sa inyo, hayaan nyo na lang yung mga ads nga nilalagay sa aking mga video. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Sa muli, Biker Adventure po, YouTube channel. Ingat-ingat lang kayong lahat mga kaibigan, mga kababayan. Patuloy lang tayong mag-monitor sa mga kaganapan dito sa ating mundo ng politika. Dito sa politika sa Pilipinas nga napakarumi, napakagulo. Maraming issue ang dapat resolbahin pero Duterte ang kanilang talaga. Nakatutok, nakaikot sila sa dalawang Duterte. Yung mag-amang Duterte. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat muli sa panonood nyo.